Amen and amen. Praise Jesus. Amen. So, purihin ng Panginoon. Isang mapagpalang hapon sa inyo. Isang sobrang aga naman sa akin. Actually, 2 a.m. gising na ako eh. Nagising ako 2 a.m. and nag-start na akong mag-pray. Salamat sa Lord sa oras na to kasi last week, 'di ba, yung mga nakaraan natin, almost 1 month na rin. I teach you how to, 'di ba, seek God, prioritize God, 'di ba, yung priorities nyo, and magkaroon kayo ng wais na desisyon. So, mahalaga yon sa bawat journey and step ninyo sa buhay. Kasi you will need that ahead of time. And even the time na sa kasalukuyan ngayon, kailangan niyo po na matutunan kung saan kayo dapat sasandal, saan kayo totoo na maghahanap ng atensyon, sino talaga yung dapat na i-priority ninyo, katulad ng pinag-aralan natin last week na seeking is intentional. Amen? So, bakit mo siya hinahanap? 'Di ba po? Kasi gusto mo mapalapit sa Kanya. So, paano naman tayo magpapalapit sa Kanya, 'di ba? Hindi naman doon natatapos 'yon. So, ngayon dinala tayo ng Lord, 'di ba? How to trust Him, 'di ba? How to guide, 'di ba? Para makaano tayo na paano ba tayo mag-i-stay closer sa Panginoon. Amen? Since He is the way, 'di ba? Merong way siya kung paano tayo maging close sa Kanya. On how we fix our thought, on how we trust, how we will trust Him, 'di ba? Especially pag magpapa-guide tayo sa mga moment along, 'di ba po? Especially sa mga journey natin, sa mga worries natin, sa mga na-encounter natin. Amen? At ito yung reminder sa bawat isa sa atin na ang Panginoon po laging nasa tabi natin. Malaya tayong lumapit sa Kanya, malaya nating i-enjoy yung presensya niya. Amen? Hindi siya lumalayo. Tayo lang yung lumalayo sa Diyos. So have you even struggled to prioritize what is important? So it is part ng series ko na part ng priorities. Kasi isa ang pananalangin na dapat priorities ninyo. Lalo na sa murang edad ninyo, dapat ito yung matutunan ninyo. Amen? Mahalaga na matutunan ninyo, katulad ng opening ni ate kanina, Father God in heaven, hallowed be your name, di ba? Ama namin sumasalangit ka. That's the prayer na tinuturo ni God. Pero iba pa rin pag ikaw ang nakikipag-usap sa Panginoon. 'Di ba? Na hindi natin binabasa, hindi natin kinakabisa lang, pero laman ng puso mo. Imagine kung anong pwedeng mangyari kapag in-adjust mo yung priority mo at pag nag-invest ka ng time sa mga bagay, 'di ba? That add life sa buhay mo. Magbibigay ng buhay sa buhay mo kasi hindi ka lang dapat buhay dapat buhay na mananampalataya ka. Hindi ka parang tuod na mananampalataya. Hindi ka dapat hindi ka dapat parang nanglulupaypay o weak na alam niyo 'yun, nanlalambot, tinatamad na mga mananampalataya. Dapat 'pag naririnig niyo 'yung salita ng Diyos, dapat may joy kayo. 'Pag sinabing sinong aawit sa Lord, dapat meron kayong awit sa Diyos. Tulungan niyo 'yung sarili ninyo na lumapit sa Panginoon. Hindi puwedeng laging si Tita Beb, hindi puwedeng laging si Tita Jolly. Nawa one of this day makita ko naman kayo na masabik kayong umawit, masaya kayong umaawit, 'di ba? Hindi yung marami kayong dahilan. Hindi naman yung paa yung umaawit eh. Amen? Hindi ka aawit kasi masaya ka lang. Hindi ka aawit kasi gusto mo lang. It's not performance. Gusto kong malaman ninyo na hindi performance ang pag-awit sa Diyos. It is the heart. It is the heart na 'pag nanliligaw ka sa gusto mong babae, sa gusto mong lalaki, nag-aalay ka pa nga ng awit, eh. Hindi ko kayo pinipilit na umawit sa Diyos. Pero sana one day, nakikita ko kayo na nag-uunahan na umawit sa Diyos. Kasi nauunawaan niyo kung ano yung pagmamahal. Nag-uunahan kayo magpasalamat.
Kasi nauunawaan niyo yung pag-iingat niya sa inyo sa buong linggo. Alam niyo may hipag ako na kahapon lang binaril yung kapatid niya. Hindi bawat umaga buhay kayo. Hindi niyo yung desisyon. Hindi bawat umaga, hindi bawat linggo nandito tayo. Katulad ng sabi ko sa inyo, may mga bansa na ang alarm clock nila bomba. Kayo nakahilata, nakahiga, komportable. Matutulog kung kailan nyo gusto. Gigising. Sana sa bawat paggising nyo, nakikita nyo yung priority na magpasalamat sa Diyos. Na Lord, salamat, gising pa ako. Kasi yung iba, pero silang mga sirena na nanggigising sa kanila. May bomba, may missile na parating. I hope one day, magkaroon kayo ng grateful heart na puso na nagpapasalamat sa Diyos na pag sinabi ni Tita Jolly, sino yung gusto magpasalamat ngayon? Kasi that's the way na na-appreciate natin si God. It is one way. Na alam nyo ba na kapag may grateful heart kayo, pag ikaw ay grateful na tao, anong nararamdaman mo kapag yung kaibigan mo nagpapasalamat kasi nandyan ka? 'Di ba masaya ka, Kylie? Kylie, salamat kasi sa lahat ng oras nandyan ka. Kylie, salamat kasi kapag may problema ako, pinapakinggan mo ako. Kylie, salamat kasi hindi mo ako iniiwan. Can you imagine kung anong nararamdaman ni God kapag sinasabi niyo na, Lord, salamat kasi sa buong linggo iningatan mo yung buong pamilya ko. Lord, salamat kasi buhay pa ako ngayon. Lord, salamat kasi magaling na si Mama. Maayos yung kalagayan ng mga kapatid ko kasi yung ibang tao nasa ospital. Lord, salamat kasi hindi ko binibili yung oxygen. Humihinga ako ng normal. Yung ibang tao, bumibili pa sila ng oxygen para lang huminga. Nauunawaan niyo ba kung gaano kayo kapalad? Wala kayong sakit sa kidney, wala kayong sakit sa eternal, wala kayong sakit sa puso. May bahay kayong sinisilungan. May pagkain na kinakain sa lamesa. Ang dami niyong pwedeng ipagpasalamat. Nakakapag-aral kayo. May baon kayo araw-araw. Buhay yung nanay at tatay ninyo. May masarap na sofa, may masarap na higaan. Yung ibang tao nasa karton nakahiga. Yung ibang tao walang unan. Kayo namimili pa kung ilang unan ang iuunan niyo sa ulo ninyo. Pero walang makapagpasalamat sa inyo kahit isa. May Kylie na nagpasalamat na appreciate yung pag-iingat sa kanya ng Diyos. I hope one day, ma-appreciate niyo din si Jesus. I hope one day, mag-una-unahan kayo mag-raise ng hand. Dahil na-appreciate niyo kung gaano niya kayo iningatan. Hindi lang kayo, buong pamilya ninyo. Kahit pa malayo sila sa inyo. Lalo na kung may nanay na nasa OFW. Kasi part ng prayer ang pasasalamat. That is the importance na magkaroon kayo ng grateful heart. And that is one of the priority. So prayer is a spiritual habit. Spiritual habit siya because Jesus is the Spirit. Ang God ay Spirit. So ang key point natin today is prayer when prioritized give us access to God's plan to our life.
So kapag naging priority niyo ang pananalangin, magbibigay ito ng access sa inyo at plano para sa buhay ninyo. Kasi dito niyo nararanasan yung communication sa Lord. Sabi sa Acts 2:42, and to prayer, they devoted themselves to the apostle, teaching and fellowship to the breaking of the bread. So what is prayer? Sino pong gustong sumagot? What is prayer para sa inyo? What is prayer? You can unmute yourself and answer po kung may nananalangin dito. What is prayer po? Sige po, Ate Angel. Prayer po is yung sinabi niyo rin po para din po siyang ano, isa po siyang way na makakapag-communicate po tayo kay Lord God. Amen. So pag sinabing communicate, hindi lang ikaw ang salita ng salita, Ate Angel, 'di ba? Pag sinabing communication, back and forth. Tama? Nagsasalita ka, nagsasalita din siya. So, one day matututunan ninyo at maririnig ninyo yung tinig ng Diyos pag napalapit kayo ng napalapit sa Kanya. Kung paano naririnig ninyo yung konsensya ninyo dati na masama yan. Alam niyo yun, parang mismo sa sarili mo may nagsasalita na nag-iisip ka pa lang na mag-shoplift sa mag-shoplift sa grocery. May nagsasalita sa tenga mo, wag mong gagawin yan, masama yan. 'Di ba? Nararanasan niyo ba 'yung gano'n? Pag may naiwan si nanay na ₱5 or mga sukli niya sa lamesa, wag mong gagawin yan, masama yan. 'Di ba? May nagsasalita. Tama? Amen? Nagiging conscious tayo kasi mayroon tinig. Alam niyo pag nagbabasa kayo ng Bible, you will hear Jesus, si God, si Yahweh, si God the Father before, nakikipag-usap siya sa mga tao. And even now, sa New Testament, nakikipag-usap din si God. Kung paano siya natagpuan ni Tatay Paul, nakipag-usap din si God through the voice. Kaya kung sabi nga, the God is same yesterday, today, and forevermore. So, hindi siya magbabago. So, kung naririnig yung tinig niya noon, na maririnig niyo pa rin yung tinig niya ngayon. So, pag sinabing conversational, dapat pag nagdadasal ka, hindi puro ikaw, Ate Angel, yung nagsasalita. Lord, gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko nito. Amen! Diba? Hindi ganun. That's not prayer. One side lang 'yun, 'di ba? Dapat antayin mo din magsalita si Lord, 'di ba? Meron ka ding quiet moment na kapag nagdadasal ka, 'di ba, Lord, um, yung para ka nakikipag-usap, 'di ba? Sinasabi mo sa kanya, Lord, I come to you, 'di ba? I come to you feeling weary and burdened. I want to spend the time resting in your presence. I need your presence continually. Jesus, I need you each moment. Ganun ba kayo magdasal? 'Di ba? Yung gusto niyo maging close kay God. Na Lord, gusto kitang makasama, hindi lang sa mga panahon na masaya ako. Sa mga panahon na may problema ako, Lord, give me wisdom. Lord, bigyan mo ako ng tamang desisyon para magkaroon ako ng tamang salita sa bibig ko na ilalagay ko, not in my emotion, not in my anger. Na hindi ako makapag-respond, even especially sa mga kaaway ko, Panginoon. Tuwing nagagalit ako, huwag ako makapagsalita ng bagay na hindi ko gusto. Kasi ayokong pagsisihan yung mga bagay na masasakit na masasabi ng bibig ko dahil lang sa sakit na naramdaman ng puso ko. Alam niyo yun, yung pag nasaktan ka ng boyfriend mo, di ba? Ang daming sinasabi ng bibig mo kasi nasaktan yung puso mo. Ang daming sinasabi ng isip mo. Minsan nga gumagawa ka pa ng kwento eh. Nakakagawa ka ng istorya sa isip mo dahil lang nasaktan ka. Ah, siguro kasama niya na yung bagong babae niya ngayon. Siguro nagde-date siya sila. Same doon sa pinupuntahan naming restaurant. 'Di ba? Siguro nagme-milkshake sila ngayon. Ano kaya flavor na milk tea nila? 'Di ba mga gano'n? 'Di ba? Alam mo 'yon, yung pag selosa kang girlfriend eh gumagawa ka rin ng istorya sa utak mo kahit di naman nila ginagawa. 'Di ba? Meron ka pang conclusion. Para kang nagiging direktor kahit di ka naman direktor. 'Di ba? Sumakay siguro sila ng jeep. Siguro sumakay din siya sa motor ng boyfriend ko. Dati. 'Di ba ganun? Paano kayo upo nila? Nagaling din kaya? Yung mga, diba? Alam niyo ganun. Saan kaya sila nagpunta? Di ba? Ano kaya kinain nila? May sago kaya yung milk tea nila?
Katulad din kaya nung nire-request ko. Di ba, yung mga ganun na, ano, alam niyo yung ganun, tapos sinatin sa bahay nila, ilang oras kaya? Di ba? Baka naman natulog din sa bahay ng boyfriend ko. Di ba? Wow, walang iya sila. Di ba, mga ganun yung emot mo eh. Di ba? Emotera tayo minsan eh, lalo na yung mga kabataan, di ba? Lalo na sa mga age ninyo, mga teenager kayo eh. 'Di ba ganun yung mga ano, yung imbis na mag-pray ka, imbis na manalangin ka, nasasaktan ka, hindi eh. Nagiging director ka, 'di ba? Kaya tuloy sama-sama yung emosyon na nararamdaman ninyo. Tama? Na nakakatuwa kasi napagdaanan din namin yan, kaya alam ko yan, 'di ba? Kaya ako sinasabi sa inyo, alam ko yan eh. Amen. Nagiging direktor ako, minsan nagiging pulis pa ako, minsan detective pa ako, 'di ba? Minsan ano pa ako, 'di ba? Te-text mo, nakita mo ba yung kapitbahay mo, boyfriend kong visit na 'yan? Huh? Nakita mo ba yung pinagpalit niya sa akin? 'Di ba? Nagiging detective ka na eh. Tapos minsan spy ka pa, o 'di ba? Ganun eh, lalo na yung mga babae. Tapos eh, kaya sa sobrang minsan pag-iisip, pati panaginip, alam mo ba na pag-inipan kita? Naglalalaki ka daw, ay nagbababae ka daw. 'Di ba? Dinalaw na, pati sa panaginip, naging visionary na rin. 'Di ba? Hallelujah. Praise Jesus. 'Di ba? Totoo yan eh. So yun ano, prayer is conversation with God. Pag nagdadasal tayo, sometimes may quiet din tayo. Wag lang tayo mag-amen agad. 'Di ba? Ramdamin natin presence ni Lord. Wag naman yung amen natin pagdating na ng umaga. Lord, naghilik na, 'di ba? Si Bien nagdasal. Lord, nga, 'di ba? Nagsasabi ka pa lang. Tapos, kunyari, naantay mo yung sagot ni Lord, pero kahihilik mo yung amen mo nung umaga na. 'Di ba? Wag ganon. Sino yung nakakapagdasal dito na yung, ala, nakapag-amen ba ako kagabi? 'Di ba yung amen mo pa, nung umaga na napunta eh. Amen. Amen. So prayer is, sino pang gustong sumagot? Anong prayer para sa inyo bukod sa conversation ninyo ito kasi ito lang yung only way na makausap niyo si God is only prayer. Okay? That is the only way. So anyone na gustong ano para sa inyo ang prayer? What is prayer? Bien, what is prayer? Para sa akin yung prayer, ano, parang kausap mo lang yung kaibigan mo. Ngayon, yung pwede kang mag-open, sabihin mo lahat ng problems mo sa kanya. Ganun. Amen. Yes, because Jesus is our friend. Sabi nga, hindi lang siya tatay, kaibigan mo rin siya. Anyone? Kuya James, what is prayer? Ate Lian, Ate Denise, Ate Kylie, Princess, Angel, ay, okay, Princess, Kyla, what is prayer for you? Yung prayer po for me, hindi lang po siya yun nga po sa conversational. Yung prayer din po is pwede din po through thought lang natin or through song, maidadaan natin sa song or sa mga tula, sa mga ganun po. Or even sa sa katahimikan po. Pwede po natin magawa yung prayer basta bukal lang sa ating kalooban at ginusto talaga nating gawin. Hindi lang dahil yun yung option na kailangan mo mag-pray, kundi yung yun talaga yung nakalaan na gagawin mo para kay Lord. Amen. Praise the Lord. Willingness, 'di ba? Yung willingness mo na hindi ka pinipilit. Totoo yun. Si Jesus, hindi niya tayo pinipilit na mahalin mo naman ako. Yung ganun, hindi. Hindi siya ganun. Alam niyo, lagi tayong inaantay ni Lord. Kaya nga minsan, kahit mga nagkakamali tayo, 'di ba? Lagi siyang nag-aantay sa atin na kailan natin siya maalala. Kaya nga minsan, pag tingnan niyo, minsan naalala niyo si Jesus kapag nasa part kayo ng problem. Pero pag masaya kayo, sometimes we don't remember God. 'Di ba? Minsan we are most of the time, ang nature nating mga tao, we are unfair. Unfair talaga tayo sa Diyos. Tapos hindi na nga tayo nananalangin. Kapag nasaktan pa tayo, kasalanan mo 'to, God. 'Di ba? Kaya namatay nanay ko, kasalanan mo. Kaya nasira yung pamilya namin, kasalanan mo. Anong ginawa ng Diyos, 'di ba? 'Di ba? Alam niyo 'yun? Sometimes namamatay ang isang relasyon din kasi walang communication. So sa palagay ninyo, pag di niyo natutunan ng pananalangin, paano kayo magkakaroon ng communication sa Kanya? Kung kayong lahat, di kayo marunong manalangin. Di ba? Na you know God, pero wala kayong communication na sa Kanya. Naka-disconnect kayo.
So I hope and I pray na 'pag natapos natin 'tong mensahe na 'to, hindi niyo lang siya priority, hindi niyo lang siya sinisik, matutunan niyo rin na laging lumapit sa paanan niya. Kasi apart from Jesus, kung wala tayo sa Diyos, wala tayong kuwenta, wala tayong halaga. Sabi niya sa John 15, kung nakahiwalay ka sa puno, maano ka, kung sanga ka na nakahiwalay sa puno, matutuyo ka lang, mamamatay ka, ipanggagatong ka. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Pag hiwalay kayo sa Diyos, matutuyo ka, sa impyerno tayo mapupunta. Kasi wala tayong connection sa Kanya. Naintindihan niyo ba yung wala kang connection sa Wi-Fi, tas gustong-gusto mong i-message yung loved ones mo, hindi mo magawa kasi wala kang connection? Alam niyo yun? 'Di ba? Ganon din sa Lord. Ang hirap, parang ang hirap lumapit pag wala tayong connection, pero there's always a way. 'Di ba? And Jesus is the way. And Jesus is the truth. And Jesus is the life. So in everything, we need Jesus. 'Di ba? We need the Lord. Kasi kung tinatawag natin siya na Lord and Savior, 'di ba? Dapat lagi tayong lumalapit sa Kanya. Lagi tayong humihingi ng gabay sa Kanya. So prayer is not only conversation with God. Prayer is an opportunity to draw near to Him. Sabi nga ni Kuya kanina, Kuya Bien is, pwede mo siyang kausapin na parang kaibigan. Draw yourself near to Him. 'Di ba? Yung willingness ng puso, sabi ni Ate Kayla kanina. Pwede mo rin siyang awitan, 'di ba? Prayer, you can also, yung, 'di ba, yung psalm, yung awit, yung mga Psalm 91, yung psalm na binabasa natin sa Bible, that's all awit. Si Tatay David, pag nagdadasal siya nun, dinadaan niya sa awit. 'Di ba? Kasi pag gusto mo maging close sa boyfriend mo, pag gusto mo maging close sa asawa mo, pag gusto mo maging close sa nanay mo, pag may relationship kayo, may conversation dapat kayo. Hindi ka pwedeng maging close sa tao na hindi mo siya kinakausap. Nagigets niyo ba ako? Hindi ka pwedeng maging close sa Diyos na hindi mo siya kinakausap. Hindi ka pwedeng maging close sa Diyos na hindi ka lumalapit. 'Di ba? Paano mo mamamahal at matututunang mahalin yung taong hindi mo kinakausap? Paano mo maa-appreciate, 'di ba? Kaya no wonder, 'di ba, no wonder this time hindi pa gano'n ka ano yung puso ninyong magpasalamat kasi I think hindi pa ninyo gano'n kalalim na kilala si God. Kasi kapag malalim mong kilala si God, and it's okay. It's okay. We're all in the process. Pero pag natututunan niyong magpalalim sa Panginoon, you will appreciate every hininga ninyo. Ma-appreciate ninyo every lakas ng mga kamay ninyo, paa ninyo. Ma-appreciate ninyo pati pagtingin ninyo kasi hindi lahat nakakakita. Yung iba bulag na. Yung iba nga sa inyo malabo na yung mata eh. Ang bata-bata pa ninyo, malabo na yung mata ninyo. Alam niyo yung iba, wala silang makita. They are blind. Some people, they are deaf. Bingi sila. Hindi sila katulad ninyo, normal na naririnig ninyo. Yung mga awit. Can you imagine gaano kasabik yung mga tao na gusto nilang marinig yung mga awit sa mundo? Yung mga huni ng mga ibon, yung huni ng sasakyan. Pero kayo, malaya ninyong naririnig lahat ng tinig, pati chismis naririnig ninyo, pero you don't appreciate. Have you ever say, Lord, thank you? Yung ibang tao, walang kamay, walang paa. Kayo kompleto. Did you ever say, Lord, thank you? Kasi kompleto ako. May kamay ako, may paa ako. Nakakarinig ako, nakakakita ako. May pang-amoy ako. Yung ibang tao walang pang-amoy, wala pa nga rin silang panlasa eh. Yung ibang tao hindi nakakaihi ng normal, may catheter pa sila. Yung iba pumupupo sa plastic, binibiyak yung kanilang puson.
Kasi hindi sila normal na nakakapupo. Kayo nakakapupo kahit anong oras. Kahit gaano katitigas yung mga nilalabas ninyo sa puwet ninyo. 'Di ba? Thank God. Kasi hindi lahat ng tao nagagawa yan. But have you ever appreciate that? Lumapit ba kasi sa Diyos at nanalangin na, Lord, thank you. Alam nyo, magpasalamat lang kayo sa part ng katawan ninyo. Kaya nyo magdasal siguro ng kahit kalahating oras. Alam nyo ba, I praise Jesus kasi ginagawa ko yun. Pag sinimulan ko, Lord, salamat may buhok ako kasi may mga cancer patient na nalalagas ang buhok nila dahil sa radiation. Pero ikaw, sinusuklay mo yung buhok mo. Minsan tinatamad ka pa. Pero yung ibang tao, humihiling sila na sana healthy yung buhok ko. Sana hindi ako nakakalbo. Sana wala akong cancer. Sana hindi ko ito pinagdadaanan. Sana mga anak, huwag niyong antayin na magkaroon kayo ng sakit bago niyo ma-appreciate si Jesus. Sana yung mga salita ko pumapasok sa tenga ninyo, pumapasok sa puso ninyo at sana ma-appreciate niyo siya. Sana binibigyan niyo siya ng oras. Kung paano niyo binibigyan ng oras yung mga laro ninyo, yung mga habit ninyo, yung volleyball ninyo, basketball ninyo, pagbibisikleta ninyo, mga date ninyo, nilalaanan niyo ng oras, sana mailaan din kayong oras na binibigay sa kanya. Kasi kung mahalaga ang isang tao sa inyo, binibigyan niyo sila ng oras. Hindi nagmamakaawa. Hindi yung parang yung Diyos pa yung kailangan magmakaawa sa atin. Bigyan mo naman ako ng oras, anak. Isingit mo naman ako sa schedule mo. We have 24 hours sa buong maghapon. Meron ba kayong prayer time? O yung prayer time mo paggabi na lang, Lord, thank you. Amen. Is that communication? Kapag ba yung boyfriend mo sinabi sa'yo, kamusta? Bye. Ang sweet ba nun? 'Di ba? Ang pangit, 'di ba? Minsan nainis ka pa nga pag okay lang yung sagot eh. Yun lang? Wala ka na ba ibang sasabihin sa akin sa buong hapon? Wala ka ba ikukwento? 'Di ba? Nagdidemand ka pa. Okay lang? Ayos ka lang? Yun lang yung sasabihin mo sa akin? Sa buong maghapon hindi tayo nag-usap? Sa buong pagdamag? 'Di ba hindi ka nakokontento na yun lang yung sinasabi sa'yo, pero bakit pagdating kay God, okay na yun, Lord, thank you, amen. Siguro kung kayo yung Diyos, pinarusahan niyo na lahat ng taong di nanalangin, no? 'Di ba 'pag ikaw girlfriend ka, hindi ka naaalala, bina-break mo yung boyfriend mo? Buti na lang hindi tayo si God, no? Kasi kung ganun lang si God, siguro break na tayo, lahat. Imagine kung ano yung nararamdaman ni Jesus. Ano yung nararamdaman mo kapag lumalapit lang sa yung isang tao kapag may kailangan lang siya? 'Di ba naiinis ka? Kilala mo lang naman ako pag kailangan mo ako eh. Mahal mo lang naman ako pag kailangan mo ako. Lumalapit ka lang naman pag kailangan mo ng pera, 'di ba? 'Di ba yung mga tao ganun yung imot-imot nila, 'di ba? Yan naman eh. Tatawagan mo lang naman ako pag malungkot ka, pag umiiyak ka, pero pag masaya ka na, kinalimutan mo na ako. 'Di ba? Parang mga pelikula lang, pero totoong buhay 'yun. 'Di ba? Minsan, tinitake advantage natin kasi nandiyan yung nanay niyo eh. Pag kailangan niyo ng pera, hingi kayo. 'Di ba? Pag kailangan niyo ng mga kailangan niyo, nandiyan sila para sa inyo. Pero pag kailangan ka ba nila, nandiyan ka rin para sa kanila? Kasi relationship is give and take eh. Yung love kasi is an action. Hindi lang siya basta word. Mahal kita, Lord. Pero may communication ba talaga kayo ni God? Amen? So, napakahalaga, no? Napakahalaga ng prayer. Prayer is God's revealing His purpose and direction. Kapag lumalapit ka sa Diyos, nire-reveal niya yung iyong purpose and direction. Kapag di mo alam yung iyong pupuntahan, di ba?
Di mo alam yung plano mo sa buhay, God can lead you kung meron ka talagang intimacy sa Kanya. Parang yung boyfriend mo, di ba? Bakit ko laging dinidescribe sa boyfriend? Kasi ang relation sa Lord, ang paglapit sa Lord is like relationship. Para siyang mag-asawa. Di ba? Pag mag-boyfriend kayo or mag-fiancé, ganon, pinaplano ninyo yung future ninyo. Ganon din si God. Sabi nga niya sa Jeremiah 29:11, may plano siya eh. Pero paano mo malalaman kung wala kayong communication? Paano mo malalaman yung direction kung wala kayong communication? So, ganun siya kahalaga. Binabaliwala niya yung prayer ngayon. Pero pag dumating kayo sa pagkakataon na, alam niyo yun, yung maranasan ninyo na mag 50-50 yung nanay ninyo, mapunta kayo sa ospital, di ba? Huwag sanang dumating mga anak. Alam niyo, it is a reminder sa bawat isa sa atin. Huwag naman nating antayin na danasin natin. Yung dumating tayo sa point na talagang worse bago natin maalala na God help me. Huwag ganun. Sabi nga sa Ecclesiastes, alalahanin mo ang Panginoon habang malakas ka pa. Habang kaya mo pang kumilos, habang kaya mo pang maglingkod. Huwag mo siyang alalahanin pag, 'di ba? Alam mo 'yon, akyat na yung sakit mo, saka mo tapos sasabihin mo, Lord, bakit mo ko pinabayaan? Sandali lang, 'di ba? You are responsible sa health mo. Hindi si God ang nagdedesisyon ng mga kinakain ninyo. Kaya yung mahihilig sa pansit canton diyan. Do you know that ang pansit canton, natutunaw yan sa tiyan ninyo ng 7 days? Kung araw-araw ninyong kinakain pansit canton, hindi, para siyang plastic na napupuno siya sa tiyan ninyo. Kaya maraming mga kabataan ngayon nagda-dialysis sa murang edad. Kasi wala tayong mga disiplina. Wala tayong mga disiplina sa pagkain, di tayo umiinom ng tubig. Puro soft drinks, tapos nagkasakit tayo sa kidney. Alagaan ninyo yung mga sarili ninyo kasi hindi Diyos ang nagdidesisyon sa kinakain ninyo. Kayo, ikaw at ako. Maging wais kayo, even sa mga pagkain. Huwag puro maalat. Amen? Maging disiplinado din kayo, maging matalino din kayo, even sa pagpili ng mga pagkain, huwag puro kape. Kasi meron din yung epekto sa mga health natin. So, how would your life change? Paano kaya magbabago ang isang buhay ng tao kung magiging priority natin yung pananalangin, kung isa siya sa top priority natin? Amen? Ano ba yung mga nagiging barrier? Ano ba yung humahadlang sa atin para mag-pray? Sometimes we struggle with prayer because of misconception. Sa pag-grow up natin. Yung mga common struggle na nangyayari sa buhay natin. Amen? Most of that is yung tiniisip natin na kailangan mahaba ang prayer, kailangan malakas ang prayer, or kailangan mai-impress yung mga tao sa nakakarinig ng prayer natin. 'Di ba? Hindi po kailangan pinag-aaralan yung prayer eh. Kasi yung laman ng puso mo yun, yung totoong ikaw, yung pakikipag-usap mo sa God. Amen? So sometimes, nagiging hadlang yung feelings natin para magkaroon tayo ng intimacy by prayer. Dapat nandun yung intimidated prayer natin na alam niyo yung vulnerable tayo. Minsan yun yung struggle ng ibang tao. Paano pag hindi tama yung salita ko? Paano kung hindi yun yung tamang salita na banggitin ko? Baka iba yung madasal ko, baka iba yung ganito, 'di ba? Ganun yung mga problem minsan ng mga mananampalataya. Hindi po ako marunong mag-pray. Amen? Alam niyo ba sa Romans 8:26 sabi doon, you don't know how to pray. We don't know how to pray, but the Holy Spirit help us to pray.
Or sometimes naniniwala ka or ang view mo is God shape how we approach Him. Si God, di ba? Si God, siya yung naglalagay ng, alam mo yun, siya yung nag-shape sa atin. Pero minsan ang nararamdaman natin, we feel takot. Takot tayo. Lumapit sa Kanya kasi may kasalanan tayo. Nagiguilt tayo. Nahihiya tayo. Kaya yun yung mga bagay na nagpe-prevent sa atin para lumapit sa Diyos. Pero ang gusto ng Lord, believe. Maniwala ka na kaya niyang baguhin kahit pa nga mga pangit natin na mga ugali, pangit na sitwasyon natin, kaya niyang i-turn around yun if we know how to approach. Paano tayo mag-approach? Through prayer. Kapag nasasaktan tayo. Amen? Kaya huwag kayong lumayo, no? Kapag nagkakasala tayo, the more we need God. Alam mo yun? Pag namamali tayo ng daan, yun yung mga panahon na mas kailangan natin ng Diyos. Kapag nasasaktan tayo, napapalihis na tayo ng direksyon, di ba? Mag-approach tayo sa Kanya through prayer. Ano yung mga humuhubog sa view ninyo sa prayer? Kasi yung mga disciple, nag-question sila sa Panginoon that time kung paano maging closest, di ba, kay Jesus. Sinabi nila, Lord, i-guide mo kami on prayer. Amen? Sabi sa Luke 11:1-10, one day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciple. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread. Forgive us our sin, for we also forgiven everyone who sins against us. And lead us not unto temptation. Then Jesus said to them, suppose to have a friend, and you go to him at midnight. Basahin ko sa Tagalog, no? Luke 11:1-10. Pag may Bible kayo, tingnan niyo po siya. So, 1-10. Minsan, nananalangin si Jesus sa isang lugar. So, imagine ha, kung si Jesus nananalangin, sino tayo para hindi manalangin? Kung yung anak ng Diyos nananalangin, bakit tayo hindi nananalangin? Amen? So, dapat matuto tayo manalangin. Amen? Minsan, nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung kayo'y nananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming hayaang matukso. Sinabi pa niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo. Si Jesus ang nagsasalita nito Sinasabi ko sa inyo. Hindi man siya bumangon dahil sa kaniyang pagiging magkaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, at ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama,
Bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng espiritu sa mga humihingi sa kanya. So nakita nyo yung story na yon? Amen. So kailangan meron tayong persistent prayer. 'Di ba? Tuloy-tuloy na panalangin. Tinuturuan tayo ng Panginoon na wag tayong maging mahiyain sa Kanya. Mag-approach tayo sa God na hindi tayo nahiya. Maging bold tayo, maging daring tayo. Hindi tayo takot. Katulad ng sinasabi nila kanina, yung mga nagsalita, yung willingly, na i-take mo yung risk. And sometimes yung rejection, di ba? Sa point ng story na to, makikita natin na nakakahiya ginawa niya. 'Di ba? Kasi kumakatok siya. Parang walang pag-iingat kasi tulog na nga naman yung may-ari. But like Jesus, 'di ba? God is pag lumalapit tayo sa kanya, hindi siya katulad ng tao. Nagre-respond siya generously, lalo na kapag tayo kumakatok sa kanya, 'di ba? Actually, si God nga ang kumakatok sa puso natin eh. Minsan ayaw pa natin pagbuksan. Amen? Hindi niya tayo hahayaan na maging down tayo, kundi pinapalakas niya tayo sa panahon na mahina tayo. So don't stop praying. Lapit tayo sa Diyos, 'di ba? Lahat dalhin natin, lahat, anumang sakit, masaya ka man, anumang season ng buhay mo, ano natin, lapit tayo sa Diyos. Pangalawa, humble in prayer. Magpakumbaba tayo. Amen? Kaya kung paano nakikita nyo sa Luke 18, makikita nyo doon, basahin natin, 8-4. 8-14, sabi niya dito, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang taong may pananampalataya? Verse 9, sinabi rin niya sa ang talinghagang ito, sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseyo at ang isa ay naniningil ng buwis. Tumayo ang pariseyo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseyo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Nakita nyo? Be humble. Kasi kung mayabang ka, ibababa ka ng Diyos. Pero kung mapagkumbaba tayo, 'di ba, itatas tayo ng Diyos. So dito, prioritizing prayer, nagre-require ito. I-let go mo yung pride. At matuto tayong mag-approach sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Approach God with humility. Amen? Kasi ang pride nagki-keep us from prayer. Nilalayo tayo nito sa prayer because nagpo-produce ito ng arrogancy, pagiging arrogante. Kapag may pride ka, nagsasabi ka, dito pumapasok yung paniniwala mo na hindi mo kailangan ng Diyos. Okay ka na mag-isa. Kaya pag umaga, mayabang ang taong hindi na nanalangin pag bumangon ka sa higaan mo, nang hindi ka man lang nakapagpasalamat sa Diyos. Parang sinasabi mo sa Lord, kaya ko na yung buong maghapon ko, hindi kita kailangan.
We need guidance sa Lord. Kailangan natin ng protection sa Diyos. Katulad nung nangyari kay Kylie. Sino mag-aakalang maaaksidente ka? Amen? You don't know. You don't know what tomorrow ahead. Walang nakakaalam sa inyo kung gigising pa kayo. Pwede kayong mag-alarm sa gabi, pero hindi nyo alam kung gigising pa kayo kasi desisyon ng Diyos yun, hindi niya yung desisyon. Kaya tuwing humihinga pa kayo, tuwing umaga, Lord, thank you for the gift of life. Dapat ganun ang salita. Lord, salamat, buhay pa ako. Makakasama ko pa yung kapatid ko, mayayakap ko pa yung nanay ko, makakapag-aral pa ako, magagawa ko pa yung purpose na binigay mo sa akin, masishare pa kita sa ibang tao. You see the purpose? Na kapag tinawag ka ng Diyos, hindi lang dapat ikaw nakakakilala sa Diyos, ipakilala mo rin siya sa ibang tao. 'Di ba? Huwag puro pride. Huwag puro kayabangan. Kasi ang mga mayayabang na tao binababa ng Diyos. Narinig ninyo sa salita ng Diyos. Binababa ng Diyos ang mga mayayabang. Kaya kung isa ka sa mayayabang na kabataan ngayon, please, humble yourself. Dahil hindi ka itataas ng kahambugan mo. Babae ka man o lalaki, hindi ka itataas ng kahambugan mo. Humble yourself. Kahit ano pang marating ninyo, humble yourself. Huwag puro kayabangan. God never pleased. Hindi siya napiplease kung mayabang tayo. Yes, matalino ka. So what? Do you think mas matalino tayo sa Lord? Sino ba nagbigay ng talino sa atin? Diba? Kaya we should thank you. Lord, thank you for the wisdom, knowledge, and understanding na shinare mo sa akin. So I can fulfill the good life in the future. So I can fulfill the journey in my life na maabot ko yung mga pangarap kong kasama kita. Sana maisama niyo sa prayer niyo yung gano'n, no? Lord, thank you, napasa ko yung mga exam ko, Lord, sa kabila ng mga kabisihan. Kasi alam ko na magpo-provide ito ng good future in my life. Kasi hindi lahat ng tao, hindi lahat ng estudyante nakakapasa. Hindi lahat ng estudyante matataas ang grado. Hindi lahat ng estudyante matalino. Lord, thank you for knowledge. Amen? Learn how to humble yourself in God. Kasi ito yung fuel ng insecurity natin. Kapag marunong kang magdasal, amen, at marunong kang mag-humble ng sarili mo, magkakaroon ka ng secure na pag-iisip. Alam niyo, may kasiguraduhan ka kasi alam mo na ginagabayan ka. Pero kung may pride ka, hindi mo to gagawin. Ang iisipin mo, I'm good enough, matalino ako, nag-review naman ako eh. 'Di ba? Tanggalin natin yung kayabangan natin. Kasi, do you think pride can keep you from being honest with God? Kung may kayabangan tayo o kahambugan natin, do you think it will keep you para maging totoo ka sa harapan ng Diyos? Hindi. Kasi pag may pride ka, hindi ka magiging totoo sa harapan ng Diyos. Hindi mo masasabi na, Lord, mahina ako, but because bibigyan mo ako ng lakas, Lord, hindi ko kayang dugtungan yung buhay ko kahit isang minuto lang, but because you are God of life, I have life. 'Di ba? Lord, hindi ko kayang ingatan yung sarili ko, but because you are powerful, God, I know I have protection and security na pwede kong ilagay sa'yo. Pero kung may pride ka, hindi mo sasabihin yon. Hindi mo i-acknowledge yung power ni God to protect you, to give you life, to give you hope, to give you good decision. Amen? Because may pride ka nga eh. So kung tatanggalin natin yung pride, matututunan natin maging honest kay God. Amen? Huwag nating antayin na maging mahina tayo bago tayo sumuko. Dapat every time ng buhay ninyo, every season ng buhay natin, we know how to humble ourselves in the Lord.
Yung willingness natin na laging lumapit sa Kanya because we know that we need Him. Every second, every pitik ng relo, we need God. Amen? So number 3, faith in prayer. Ang key point doon, our faith opened the door for God to respond in a way that reveal His faithfulness. Sabi sa James 1:6-8, but when you ask, you must believe and no doubt, not doubt. Kapag daw lumalapit tayo sa Diyos, dapat naniniwala tayo at hindi tayo nag-aalinlangan. Because the one who doubt, kapag ikaw daw ay nagda-doubt o nag-aalinlangan, is like a wave of the sea. Para kang dagat, di ba? Sabi niyang ganun, na aalon-alon, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive. Kapag ganun ka daw klase ng tao, wala ka nang dapat asahan sa Lord. Amen? Kasi pabago-bago ka, para kang ano, laban-bawi, laban-bawi. Binigay mo na, parang alon, no? Pumunta ka na, babalik ka ulit. Pumunta ka na, babalik ka ulit. Parang alon sa dagat. Hindi ganun ang prayer. Ang prayer, pag dapat lalo malapit ka pa lang, kasi alam mo na may magagawa siya. Andun agad yung belief mo. Ine-expect mo agad, expectant ka. Kasi alam mo, Diyos siya eh. Kaya niyang kontrolin lahat ng bagay kahit bagyo. Amen? Kasi sabi niya dito, such a person in double-minded and unstable in all they do. Ayaw ng Diyos ng taong pabago-bago ang isip. Double-minded. So, pag kinaas ka, di ba, kapag laging lumalapit sa Diyos, asking in faith is believing that God will answer our prayer in a way that is consistent with who He is. Diba? Kapag nag-aas tayo kay Lord ng may pananampalataya because you know Him. Kasi kilala mo siya. You know that God is in control. You know He is sovereign God. You know He is a God na faithful. You know He help us. So faith in prayer means believing God's answer will align with His will. Yes, no, or not yet. Kasi kahit saan tayo dalhin doon ng Panginoon, isipin niyo, iniingatan kayo ng Diyos kapag sinabi niyang no. Kapag delay pa, 'di ba, antayin niyo lang. Kasi may dahilan ng Diyos. And kailangan nating magtiwala doon because God know the tomorrow. Tayo hindi. God sees next year. Tayo hindi. Mas matalino siya sa atin. Tayo hindi. So kung merong Diyos na mas matalino sa'yo, mas nakikita niya yung bukas, saan mo gusto magtiwala? Sa sarili mo o sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay? So trusting in who God is. Not just in what He can do. Hindi lang sa kaya niyang gawin, but to trust Him. Kahit pa mga imposibleng bagay. So our prayer will begin to shift. Diba? When our faith rests not on that He will give us everything we ask, but that our faith rests on who He is. Hindi lang sa mga bagay na kaya niyang ibigay sa atin. Yung nagpapahinga tayo sa mga bagay na kaya niyang gawin para sa atin. Kasi He is a God na umaapaw yung pagmamahal niya sa atin at faithfulness niya. Dapat alam natin yun. He is a God who is compassionate and gracious. Mabiyaya siya. So if you trust God, even when the answer is not yet pa rin, di ba? What are you expected? Amen? Na-imagine nyo ba kung paano yung buhay ninyo na wala kayong prayer? Can you imagine yourself? And can you imagine yourself how different our life would be? Ano magiging kaibahan ng buhay natin sa dati nating buhay if we made prayer a priority? Maging priority siya. Yung una pa lang na paggising mo, Lord, thank you for the gift of life. Lord, salamat nagagabayan mo ako sa araw na to, sa buong maghapon. Especially, Panginoon, ang buong kong pamilya. I-cover mo kami sa makapangyarihan mong pakpak. Ingatan mo kami, Panginoon. Ingatan mo yung tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko. Ingatan mo ako. Diba? Imagine kung yun yung una. Lord, mapasa ko yung ano ko. Lord,
ma-share sana kita sa ibang tao. Imagine ninyo kung yun yung priority ninyo everyday. Kung ano yung mararamdaman ni God. What are you waiting for? Ano yung hinahantay mo? Para hindi ka lumapit lagi sa Diyos, para hindi maging tuloy-tuloy, para hindi maging persistent yung prayer mo. 'Di ba? Huwag sanang cellphone agad hinahawakan ninyo. Good morning, sweetheart. Good morning, baby. Good morning, mahal. Good morning, love. Sana kay Lord muna yon. Kasi dapat siya yung first eh. Sana si Lord muna yung good morning mo. Good morning, God. Salamat na buksan ko pa po yung mata ko ngayong umaga. Salamat kasi may plano ka pa sa buhay ko. So when we prioritize prayer, we experience God's faithfulness in every area of our life. Remember that. Kapag pinriority niyo si God, mararanasan ninyo, amen, yung faithfulness ni God sa lahat ng sitwasyon ng buhay ninyo. Kaya sana mula ngayon, hindi si boyfriend, hindi si nanay, hindi si tatay, hindi si cellphone, hindi si TikTok, hindi si Reels, hindi si YouTube, hindi si Netflix, hindi si Google ang priority ninyo. God first. Katulad ng tinuro ko sa inyo, God first is priority. Pag hindi si God ang una ninyo, mali na yung pangalawa ninyo, mali na yung pangatlo, mali na yung pang-apat. Pag hindi si God ang priority ninyo, hindi kayo makakapag-desisyon ng tama. Pag hindi si God ang way ninyo and guidance ninyo, mapupunta lang kayo sa kapahamakan. Ang taong walang Diyos, walang direksyon. Ang taong walang Diyos, walang buhay. Ang taong walang Diyos, nasa kapahamakan. So sa kabataan na katulad ninyo, Amen. learn how to submit to the Lord. Amen? Learn how to pray. Learn how to talk to Amen. God. Thank you, Father. So let's pray. Heavenly Father, salamat, Panginoon, sa mensaheng ito. Thank you for teaching us how to come to you, how to communicate to you, how to humble ourselves to you. Salamat, Panginoon, na tinuturuan mo ang bawat isa sa amin, hindi lang sa mga kabataang ito, even sa akin, Panginoon, na matutunan namin lagi na magpakumbaba sa iyo, na mauna ka, nakasama, Panginoon, sa pananalangin namin ang pagpapakumbaba. Dahil sinasabi namin na kailangan ka namin sa panahon na lumalapit kami. Hindi lang sa panahon na malungkot kami, nasasaktan kami, nahihirapan kami. Lord, turuan mo kami na kahit anong season ng buhay namin, i-priority namin na laging magpasalamat at lumapit sa iyo. Kaya maraming salamat sa challenges na to, Panginoon, na piniface namin in every moment ng buhay namin. Na binubuksan mo yung mga mata namin sa katotohanan, Panginoon. Na ano man ang marating namin, kung wala ka sa buhay namin, wala po lahat kabuluhan yun. Kaya Lord, salamat. Natututunan namin na maging priority ka, na hanapin ka, na lumapit sa iyo, Panginoon. Hindi lang sa panghingi ng tulong, kundi sa lahat ng sitwasyon ng buhay namin na magkaroon kami ng persistent na prayer, ng priority, Panginoon. Sa bawat part ng buhay namin, sa bawat experiencing ng joy, maranasan namin yung presensya mo. Lord, thank you so much for your love and faithfulness. In the mighty name of Jesus, I pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Glory to God and God bless po sa bawat isa. Back to you, Ate Jolly. Thank you. Salamat sa pakikinig ninyo and salamat sa nagstay. Okay, sinong gustong mag-share?